Lexter, anong ibig sabihin ng mga litratong to? Halos mapasigaw si Maya, nanginginig ang boses, hawak ang teleponong nagpapakita ng mga larawan nila ng babae niya. Halikan dito, yakapan doon, sa iba't ibang lugar na minsan nilang pinuntahan. Isang linggo na siyang may kutob, isang linggo nang malamig ang pakikitungo nito, pero iba pa rin pala kapag sampal sa mukha mo ang katotohanan. Walang kangiting-ngiting tumingin si Lexter mula sa pagbabasa ng dyaryo. Kalmado. Masyadong kalmado. Nakita mo na pala. Di tapos na tayo. Ganon lang kasimple. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Maya. Ganon lang kasimple. 10 taon. 10 taon silang nagsama mula pa noong college. Ang pangarap nilang pamilya, ang mga planong binuo nila, lahat yon, ganon lang kasimple para kay Lexter. Pagkatapos ng lahat, Lexter. Pagkatapos ng 10 taon, huwag mo nang dramahan, Maya, sabi nito, bumuntong hininga na parang siya pa ang nainis. Matagal na tayong hindi masaya. Ako, matagal na akong hindi masaya. Pinapatagal lang natin ang isang bagay na dapat matagal nang tinapos. Hindi masaya, gigil niyang ulit. O baka naman, may nahanap ka ng iba kaya bigla kang hindi na masaya? Ramdam niya ang pait na gumuguhit sa lalamunan niya, ang init na namumuo sa mga mata niya. Ayaw niyang umiyak. Hindi sa harap ng lalaking to. Tumayo si Lexter, inilapag ang dyaryo. May iba na. At masaya ako sa kanya. Bagay na hindi ko na naramdaman sa iyo matagal na. Diretsahan. Walang paligoy-ligoy. Bawat salita, parang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa puso niya. Hayop ka. Hindi na napigilan ni Maya ang sarili. Ang kapal ng mukha mo. Ako, nagtitiis dito sa bahay, inaasikaso ka, tapos ikaw, nagpapakasarap ka lang pala sa iba. Huwag mong isumbat sa akin yung mga ginagawa mo. Ginusto mo yan, ganti ni Lexter. Hindi ako humingi ng kahit ano sa'yo. At isa pa, huwag kang umarteng parang ikaw lang ang naghirap sa relasyong to. Nakakasakal ka na, Maya. Yung pagiging selosa mo, yung pagiging demanding mo. Napahila mo si Maya sa sariling mukha. Ako pa ngayon ang may kasalanan? Ako pa ang nakakasakal? Lexter, binigay ko sa'yo lahat. Oras ko, pagod ko, pagmamahal ko. Tapos ito lang ang igaganti mo sa akin. Pagmamahal ba iyon o pagkontrol? Mapaklang tawa ni Lexter. Ayoko na, Maya. Sawang-sawa na ako. Kung gusto mong umalis, CJ. Malaya ka na. Ang huling mga salitang iyon ang tuluyang dumurog kay Maya. Malaya ka na. Parang sinasabi nitong siya ang matagal nang gustong kumawala. Ang sakit. Sobrang sakit. Tumalikod si Maya, hindi na makatingin pa sa mukha ng lalaking minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. Pumasok siya sa kwarto nila, kwarto niya na lang ngayon. Bubuksan na sana niya ang aparador para mag-impact nang biglang may naalala siya. May tinatago siyang maliit na kahon sa ilalim ng mga damit niya. Isang lihim na matagal na niyang gustong sabihin kay Lexter, pero laging nauunahan ng takot ng pag-aalinlangan. Ngayon, para saan pa? Mabilis siyang kumuha ng isang maleta. Hindi na siya nag-abala pang mamili. Kinuha lang niya ang ilang mahahalagang damit, ang mga dokumento niya, at ang kaunting perang naipon niya para sana sa munti nilang pangarap na bakasyon. Isinilid niya sa bulsa ang cellphone. Napatingin siya sa wedding ring nila na nakapatong sa bedside table. Hinawakan niya yon, malamig. Dahan-dahan niya itong ibinalik. Simbolo ng mga pangakong napako. Bago lumabas ng kwarto, nag-type siya ng mabilis na text sa matalik niyang kaibigan, si Rina. Maya, Rina, emergency. Umalis ako sa bahay. Mahabang kwento. Tawagan kita pag okay na. May kailangan kang malaman tungkol sa amin tungkol sa akin. Hindi na niya hinintay ang reply. Paglabas niya ng kwarto, nadatnan niya si Lexter na nakaupo pa rin sa sala, parang walang nangyari. Ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Ganon na ba talaga siya kawalang halaga? Aalis na ako, sabi niya, boses niya'y basag pero pilit pinatatatag. Sige, maikling sagot nito, hindi pa rin lumilingon. Doon na tuluyang bumigay ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tahimik siyang lumabas ng pinto, hila-hila ang maleta at ang durog niyang puso. Bawat hakbang palayo sa bahay na yon, parang may humihila sa kanyang pabalik, pero mas malakas ang tulak ng sakit at galit.
Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta ang alam niya, kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang takasan ang lahat. Sumakay siya ng taxi, nagpahatid sa pinakamalapit na pier. May mga barkong paalis patungong Visayas. Kahit saan, sabi niya sa sarili. Kahit saan, basta malayo dito. Nakakuha siya ng tiket para sa pinakaunang barko na paalis, patungong isang malayong isla sa Visayas na hindi niya pa naririnig kailanman. Mas mabuti na iyon. Walang makakakilala sa kanya. Makakapagsimula siya ulit. Habang naglalayag ang barko, pinagmamasdan ni Maya ang papalubog na araw. Ang ganda, pero may lungkot. Katulad ng buhay niya. Dahan-dahan, nararamdaman niya ang pag-alo ng dagat. Medyo malakas. Napatingin siya sa ibang pasahero. Karamihan tulog na. Ang iba nagkukwentuhan. Maya-maya, nagsimulang umulan. Malakas na hangin ang humahampas sa barko. Nagsimula nang magpanik ang ilang pasahero. Ang kaninang mahinang ugoy ay naging malakas na yugyog. May mga gamit na nagsisipaglaglagan. Narinig niya ang sigaw ng mga tripulante, pero hindi niya maintindihan. Humawak siya ng mahigpit sa kinaupuan niya. Takot. Yun ang nararamdaman niya ngayon. Takot na baka ito na ang katapusan niya. Hindi pa siya handa. Marami pa siyang gustong gawin. Marami pa siyang gustong patunayan. Biglang may kumalabog ng malakas. Napasigaw ang lahat. Nagdilim ang paligid. Naramdaman ni Maya ang pagtagilid ng barko. Isang malakas na dagundong ang yumanig sa buong sasakyan, sinundan ng nakabibinging ingay ng nagkikiskisang metal at nababasag na salamin. Tapos kadiliman. Wala na siyang narinig kundi ang mga nagsisigawang tao, ang malakas na hampas ng alon, at ang sarili niyang puso na parang gustong kumawala sa dibdib niya. Ito na ba iyon? Matapos takasan ang isang bangungot, sasalubungin naman siya ng isa pa. Nagising si Maya na maalat ang panlasa at nananakit ang buong katawan. Pinilit niyang imulat ang mga mata. Sumalubong sa kanya ang sikat ng araw na sumisilip sa mga siwang ng anuto. Mga dahon ng niyog na pinagtagpi-tagpi. Nasaan siya? Sinubukan niyang bumangon. Napaaray siya. Ang ulo niya kumikirot. Ang mga braso at binti niya puno ng gasgas. Dinama niya ang sarili. Basang-basa pa rin ang damit niya, pero medyo natuyo na ng hangin. Naalala niya ang barko. Ang malakas na alon. Ang sigawan. Ang paglubog. Nalunod ba siya? Patay na ba siya? Pero humihinga siya. Ramdam niya ang buhangin sa ilalim ng kanyang likod. Gising ka na pala. Napapitlag si Maya sa boses na iyon. Isang lalaki. Nakatayo to ilang hakbang mula sa kanya, may hawak na baon ng niyog. Medyo matangkad, kayumanggi ang balat na halatang nasanay sa araw, magulo ang buhok, at may ilang araw ng balbas. Nakasuot lang ito ng lumang shorts at t-shirt na kupas na. Nakatingin ito sa kanya, seryoso ang mukha. Sino ka? Nasaan ako? Nauutal niyang tanong, pilit na umuurong palayo kahit paunti-unti lang. Ang puso niya kumakabog na naman. Matapos ang bangungot kay Lexter, tapos ang barko, ngayon naman, isang estranghero sa isang di pamilyar na lugar. Kalma lang, miss. Wala akong gagawing masama sa'yo, sabi ng lalaki, medyo magaspang ang boses pero hindi naman nananakot. Napadpad ka dito sa isla. Nakita kita sa dalampasigan kaninang umaga, walang malay. Isla. Napadpad? Ibig sabihin, nakaligtas siya. Paano? Ang ibang pasahero. May iba pa bang nakaligtas? Tanong niya, umaasa. Umiling ang lalaki. Ikaw lang ang nakita ko. Naglibot na ako sa paligid, pero wala akong ibang nakitang palatandaan ng ibang tao o ng barko niyo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Maya. Siya lang. Nakaramdam siya ng panlalamig. Ang mga sigaw, ang takot sa mukha ng mga kasama niya sa barko na aalala niya lahat. Heto, inumin mo to. Inabot ng lalaki ang baon ng niyog. Tubig ng buko. Para di ka ma-dehydrate. Nag-aalangan si Maya. Paano kung may kung anong nilagay to? Pero nauuhaw na talaga siya. Nanginginig ang kamay niyang kinuha yon. Sumimsim siya. Malamig at manamis-namis. Parang nabuhayan siya ng kaunti.
Salamat, mahina niyang sabi. Anong pangalan mo? Carlo. Tipid nitong sagot. Ikaw? Maya. Tumango lang si Carlo. Magpahinga ka muna. Mukhang pagod na pagod ka. Dito ka lang muna sa kubo ko. Ligtas ka dito. Kubo? Ito ba ang kubo niya? Maliit lang ito, yari sa kawayan at pawid. May isang maliit na mesa at 2 upuang kawayan sa isang sulok. May duyan sa kabila. Simple, pero malinis tingnan. Hindi mapakali si Maya. Ligtas? Paano siya makakasiguro? Kailangan kong makaalis dito. May telepono ka ba? Signal. Yumiling si Carlo. Wala. Walang signal dito. Malayo to sa sibilisasyon. Lalong nanlumo si Maya. Paano na siya? Paano na ang dinadala niya? Napahawak siya sa tiyan niya. Ang lihim na muntik na niyang sabihin kay Rina. Ang dahilan kung bakit mas lalo siyang nasaktan sa ginawa ni Lexter. Huwag kang mag-alala, sabi ni Carlo, na parabang nabasa ang nasa isip niya. Tutulungan kitang makabalik. Pero sa ngayon, kailangan mong magpalakas. Carlo. Pinagmamasdan ni Carlo si Maya habang umiinom ito. Kitang-kita sa mukha nito ang takot at pagod. Naaawa siya, pero kailangan niyang maging maingat. Ilang taon na siyang namumuhay mag-isa dito sa isla. Nasira ang bangka niya noon sa isang bagyo, napadpad din siya dito. Sa una, akala niya katapusan na niya. Pero natuto siyang mabuhay. Natuto siyang makontento. Ngayon, may biglang dumating. Hindi niya alam kung anong gagawin. Matagal na siyang umiiwas sa tao, sa gulo ng Maynila. May dahilan kung bakit pinili niyang manatili dito, kahit pa may pagkakataon na siyang umalis noon nang may napadaang mga mangingisda. Pero heto, isang babae ang biglang inanod sa dalampasigan niya. Tadhana ba to o isa na namang pagsubok? Anong ginagawa mo dito sa isla mag-isa? Tanong ni Maya, medyo mailakas na ang boses. Pinipilit pa rin itong maging matapang, pero bakas pa rin ang pangamba. Mahabang kwento, sagot niya. Kumain ka muna. Nagluto ako ng isda. Kinuha niya ang isang plato ng sinaing na kanin at inihaw na isda mula sa munting kalan sa labas ng kubo. Tahimik lang silang kumain. Si Maya, halatang gutom na gutom. Si Carlo naman, pasulyap-sulyap dito. Maganda si Maya, kahit na magulo ang buhok nito at may mga galos. May lungkot sa mga mata nito, lungkot na parang pamilyar sa kanya. Pagkatapos kumain, tinulungan ni Maya si Carlo na magligpit, kahit na sinabi nitong siya na ang bahala. Ayaw niyang maging pabigat. At isa pa, mas gusto niyang may ginagawa kaysa nakaupo lang at nag-iisip. Pwede ba akong maglibot? Tanong ni Maya. Gusto ko lang makita kung nasaan ako. Sige, samahan kita, alok ni Carlo. Baka maligaw ka. Sa una, tahimik lang sila habang naglalakad sa dalampasigan. Ang puti ng buhangin, ang linaw ng tubig. Napakaganda ng isla. Paraisong nakatago. Pero para kay Maya, isa itong kulungan. Ang ganda dito, sabi ni Maya, hindi napigilan ang sarili. Sayang, di ko ma-enjoy. Napangiti ng bahagya si Carlo. Unang ngiti na nakita ni Maya mula rito. Masasanay ka rin. Hindi ako magtatagal dito para masanay, mabilis na sagot ni Maya. Medyo naging depensibo. Sabi ko nga, sabi ni Carlo, tila natatawa sa inasal nito. Pero habang nandito ka, subukan mong wag isiping kulungan to, baka sakaling makatulong. May punto siya. Huminga ng malalim si Maya. Ang sariwang hangin, ang amoy ng dagat. Medyo gumaan ang pakiramdam niya. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Itinuro ni Carlo ang mga puno ng niyog, ang mga puno ng mangga na malapit ng mamunga. May maliit din silang nadaan ng sapa na may malinaw na tubig. Dito ako kumukuha ng inumin pag walang buko, sabi ni Carlo. Napansin ni Maya na parang gamay na ni Carlo ang isla. Gaano ka nakatagal dito? Nag-isip muna si Carlo. Mga 3 taon na yata. 3 taon? Bakit hindi ka pa umalis? Hindi napigilang itanong ni Maya. Hindi agad sumagot si Carlo. Tumingin ito sa malayo sa dagat. Mas tahimik dito. May kung anong kirot sa boses nito. Parang may tinatakasan din ito. Nakakamiss din ba ang
Maynila, tanong ulit ni Maya. Minsan, sagot ni Carlo. Pero mas madalas, hindi. Bigla itong umiti. Alam mo, minsan pag-trip ko, para akong nasa fiesta. Manguha lang ako ng isda, mag-ihaw, tapos mag-isa akong kakanta ng kung ano-anong kanta habang nakatingin sa bituin. Karaoke sa isla, walang audience, walang judgment. Napangiti si Maya. Talaga? Anong kinakanta mo? Mga Aegis, Jessa Zaragoza, mga ganoon. Para mas dama, biro ni Carlo. Natawa si Maya. Ngayon lang ulit siya tumawa ng ganito mula nang mangyari ang lahat. Gumaan ang bigat sa dibdib niya, kahit saglit lang. O yan, umiti ka na rin, sabi ni Carlo, nakangiti rin. Mas bagay sa'yo. Biglang nahiya si Maya. Umiwas siya ng tingin. Bakit parang may kung anong kiliti siyang naramdaman? Dahil ba matagal na siyang walang nakausap ng ganito? O dahil sa ngiti ni Carlo? Tara, may ipapakita pa ako sa'yo, yaya ni Carlo. Dinala siya ni Carlo sa kabilang bahagi ng isla, kung saan may mga malalaking bato. Maingat silang umakyat sa isa sa mga iyon. Mula sa taas, tanaw nila ang buong isla, ang aso na dagat at ang kalangitan. Napakaganda. Wow, yun lang ang nasabi ni Maya. Dito ako madalas tumambay pag gusto kong mapag-isa o pag malungkot ako, sabi ni Carlo, nakatingin sa malayo. Napatingin si Maya kay Carlo. Sa seryosong mukha nito, parang may lungkot na nakatago. Bigla siyang na-curious. Ano kaya ang kwento ng lalaking to? Bakit siya napadpad dito? Bakit pinili niyang manatili? Nagkwentuhan pa sila ng kung ano-ano. Tungkol sa mga simpleng bagay. Nalaman ni Maya na si Carlo pala ang nagtayo ng kubo niya, gamit lang ang mga materyales na nakuha niya sa isla. Marunong din itong mangisda, manghuli ng alimango, at magtanim ng ilang gulay sa likod ng kubo. Siya naman, naikwento niya ng kaunti ang buhay niya sa Maynila, ang trabaho niya bilang writer sa isang maliit na kumpanya, ang hilig niya sa pagbabasa. Pero hindi niya binanggit si Lexter, o ang tunay na dahilan ng pag-alis niya. Masyado pang maaga. Masyado pang masakit. Habang papalubog na ang araw, nagpasya na silang bumalik sa kubo. Medyo pagod na si Maya, pero mas gumaan na ang pakiramdam niya kumpara kaninang umaga. Nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. Siguro nga, hindi naman masama si Carlo. Siguro nga, tutulungan siya nito. Pagdating nila sa kubo, nagpaalam si Carlo na kukuha lang ng panggatong. Naiwan si Maya sa loob. Napansin niya ang isang lumang bowl sa isang sulok, medyo nakabukas. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya. Sumilip siya sa loob. May mga lumang damit, ilang gamit sa pangingisda, at isang litrato. Kinuha niya iyon. Isang litrato ng batang babae, mga nasa 5 o 6 na taong gulang, nakangiti habang yakap-yakap ang isang teddy bear. Kamukha ni Carlo. Anak niya kaya? Pero bakit parang ang luma na ng litrato? At bakit parang may kung anong lungkot sa ngiti ng bata? Biglang bumukas ang pinto. Si Carlo. Nakita nito ang hawak niyang litrato. Agad nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Nawala ang bakas ng ngiti na kanina lang ay nasilayan ni Maya. Napalitan yon ng hindi niya masabi. Parang pinaghalong gulat, lungkot at kaunting inis. Ang gaan na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng tensyon. Aano di? Napatayo si Maya, biglang na-guilty sa ginawa niyang pakikialam. Pasensya na, si Carlo. Hindi ko sinasadyang. Nakita ko lang na medyo bukas yung bowl, tapos nanginginig ang boses niya. Inabot niya pabalik ang litrato. Kinuha iyon ni Carlo, hindi nagsasalita. Tinitigan niya ang litrato ng ilang sandali, ang mga daliri marahang humahaplos sa imahe ng bata. Ang mga mata niya, parang biglang lumalim, puno ng emosyong hindi kayang basahin ni Maya. May kung anong sakit na rumehistro doon, isang sakit na pilit tinatago. Sino siya? Hindi napigilang itanong ni Maya, kahit alam niyang baka lalo lang itong mainis. Pero hindi niya mapigilan ang sariling kuryosidad. Tumingin si Carlo sa kanya, ang mga mata ay malamig, parang bumalik sila sa umpisa, noong una silang nagkita. Hindi mo kailangang malaman. Maikli at matigas ang sagot nito. Itinago nito ang litrato sa bulsa ng shorts nito, pagkatapos ay isinara ng maayos ang bowl. Katahimikan.
Ang tanging maririnig lang ay ang lagaslas ng mga alon sa di kalayuan at ang mabilis na tibok ng puso ni Maya. Nasaktan siya sa sinabi ni Carlo pero naiintindihan niya. Sino ba naman siya para magtanong tungkol sa personal na buhay nito? Kadarating lang niya, estranghero pa rin siya. Magluluto na ako ng hapunan, sabi na lang ni Carlo, tinatalikuran siya at lumabas ulit ng kubo, patungo sa munting lutuan nito sa labas. Hindi na ito lumingon pa. Naiwan si Maya sa loob, nakatayo, nakaramdam ng hiya at kaunting kirot. Ang unti-unting pag-asang naramdaman niya kanina, parang biglang nauwi sa alanganin. May mga pader pala si Carlo na mas mataas pa kaysa sa inaakala niya. At ang litratong yon, ang batang babaeng yon, isa sa mga susi sa mga pader na yon. Napabuntong hininga si Maya. Mukhang mas komplikado pa ang lalaking to kaysa sa ipinapakita niya. At ang islang to, hindi lang pala paraiso. Puno rin ito ng mga lihim. Sino ang batang iyon? At ano ang kwento sa likod ng lungkot sa mga mata ni Carlo? Mga tanong na bumabagabag sa isip ni Maya habang pinagmamasdan niya ang anino ni Carlo na abala sa pagluluto sa labas, sa ilalim ng papalubog na araw. Carlo. Mula nang makita ni Maya ang litrato ni Angel, ang anak niya, hindi na naging pareho ang pakikitungo ni Carlo sa kanya. Naging mas mailap siya, mas tahimik. Hindi dahil sa galit siya kay Maya, kundi dahil sa sarili niya. Ang litratong iyon ay paalala ng lahat ng sakit, ng lahat ng pagsisisi na matagal na niyang binaon sa islang ito. Gabi. Nakaupo si Carlo sa labas ng kubo, nakatingin sa mga bituin. Si Maya, tulog na sa loob, sa improvised na higaan na ginawa niya para dito gamit ang mga lumang kumot at ilang dahon ng saging. Ramdam niya ang presensya nito, kahit pa ilang di pa lang ang pagitan nila. Isang presensyang unti-unti niyang nasasanay, pero pilit pa ring tinataboy. Hindi mo kailangang malaman. Paulit-ulit na nag-echo sa isip niya ang sinabi niya kay Maya kanina. Ang tigas ng pagkakasabi niya. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Pero mas masakit para sa kanya na alalahanin ang lahat. Naalala niya ang buhay niya bago siya napadpad dito. Isang maliit pero matagumpay na negosyo sa Maynila, isang karinderya na minana pa niya sa kanyang ina. Paborito ng mga taga-opisina at estudyante sa lugar nila. Kasama niya si Lyra, ang asawa niya noon, at si Angel, ang kaisa-isa nilang anak, ang liwanag ng buhay niya. Masaya sila. O iyon ang akala niya. Isang araw, umuwi siya galing palengke, dala ang mga sangkap para sa espesyal na luto niya para sa birthday ni Angel. Nadatnan niyang wala na si Lyra. Wala na rin si Angel. Ang tanging naiwan ay isang sulat. Carlo, patawarin mo ako. Kailangan kong gawin to, hindi ko na kaya ang buhay dito. May mas magandang kinabukasan na naghihintay sa amin ni Angel sa ibang bansa. Huwag mo na kaming hanapin. Gumuho ang mundo niya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya, ang anak na siyang dahilan ng bawat pagod niya, bigla na lang nawala. Iniwan siya. Para saan? Sa mas magandang kinabukasan? Hindi ba sapat ang pagmamahal niya? Ang simpleng buhay na ibinibigay niya. Ilang linggo siyang parang wala sa sarili. Napabayaan niya ang karinderya. Gabi-gabi, alak ang kasama niya. Hanggang sa isang araw, nabalitaan niya mula sa isang dating kaibigan ni Lyra na nasa Amerika na raw ito, kasama ang isang mayamang dayuhan. Si Angel, dinala nito. Doon na siya tuluyang nawala ng pag-asa. Ang negosyo, unti-unting nalugi. Ipinagbili niya ang lahat ng naipundar nila. Ang tanging itinira niya ay ang maliit na bangkang demotor na ginagamit niya paminsan-minsan sa pangingisda kapag gusto niyang mapag-isa. Isang araw, hindi na niya kinaya ang lungkot at galit. Sumakay siya sa bangka, walang tiyak na pupuntahan. Gusto lang niyang makalayo. Hanggang sa inabutan siya ng isang malakas na bagyo sa gitna ng laot. Akala niya, katapusan na niya. Pero kinabukasan, nagising siyang nakahandusay sa dalampasigan ng islang ito. Ang bangka niya, wasak. Sa una, galit siya sa mundo. Bakit siya pa ang nabuhay? Pero habang tumatagal, natuto siyang tanggapin ang sinapit niya. Ang isla ang naging kanlungan niya. Dito, walang makakapagsabi sa kanya kung gaano siya kabigo. Dito, kaya niyang itago ang sakit. Dito, malayo siya sa mga alaala. Hanggang sa dumating si Maya. Napabuntong hininga si Carlo.
Tumingin siya sa loob ng kubo. Nakita niya si Maya na bahagyang gumalaw sa pagkakatulog. Ang payapang mukha nito, ang mahabang buhok na nakakalat sa unan. Kahit sa ilang araw pa lang nilang pagsasama, hindi niya maipagkakaila na may kung anong epekto ito sa kanya. Ang mga ngiti nito, kahit bihira, parang nagbibigay ng kaunting liwanag sa madilim niyang mundo. Pero natatakot siya. Natatakot siyang masanay. Natatakot siyang magtiwala ulit. Paano kung katulad din ito ni Lyra? Paano kung iiwan din siya? Tumayo si Carlo at pumasok sa kubo. Kinuha niya ang isang manipis na kumot at maingat na ikinumot kay Maya. Napansin niyang medyo namumutla ito. Hinawakan niya ang noo nito. Hindi naman mainit. Siguro dahil lang sa pagod at sa mga nangyari. Napahawak si Maya sa tiyan nito habang natutulog. Isang galaw na napansin na ni Carlo ilang beses na. Buntis kaya ito? Ang mga tanong na hindi niya masabi ng diretsyo. Kung buntis nga ito, mas lalong kailangan nilang makaalis dito. Para sa bata. Sana hindi ka katulad niya, mahinang bulong ni Carlo, halos hindi marinig. Sana iba ka. Maya. Nagising si Maya sa kalagitnaan ng gabi. Naramdaman niya ang kumot na nakabalot sa kanya. Hindi niya maalalang nagkumot siya bago matulog. Siguro si Carlo. Napangiti siya ng bahagya. Kahit gaano pa ito kasungit minsan, may kabaitan pa rin pala itong tinatago. Nakita niya si Carlo na nakaupo sa may pintuan ng kubo, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa labas. Hindi ito natutulog. Anong oras na ba? Dahan-dahan siyang bumangon. Lumapit siya. Carlo. Bahagyang nagulat si Carlo pero hindi ito lumingon. Bakit gising ka pa? Nagising lang ako. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ako makatulog, simpleng sagot nito. Naupo si Maya sa tabi niya, pero may kaunting distansya pa rin. Tahimik sila ng ilang sandali. Ang tunog lang ng mga kuliglig at ng alon ang maririnig. Tungkol kanina di. Panimula ni Maya. Pasensya na ulit. Sa litrato. Hindi kumibo si Carlo. Anak mo ba yung nasa litrato? Lakas loob na tanong ni Maya. Handa na siyang masigawan ulit o mapagsabihan. Pero kailangan niyang malaman. May kung anong nagtutulak sa kanya. Matagal bago sumagot si Carlo. Akala ni Maya hindi na ito magsasalita. Pero maya-maya, narinig niya ang mahinang boses nito. Si Angel. Angel. Anghel. Ang ganda ng pangalan. Nasaan na siya ngayon? Tanong ulit ni Maya, mas malumanay na ngayon ang boses. Ramdam ni Maya ang paghinga ng malalim ni Carlo. Hindi ko alam. May pait sa boses nito. Iniwan kami ng nanay niya. Dinala siya. Parang may kumurot sa puso ni Maya. Iniwan. Katulad niya. Pero mas masakit ang kay Carlo. Anak niya ang nawala. I'm sorry, sabi ni Maya. Wala siyang ibang masabi. Anong sasabihin mo sa taong nawala ng anak sa ganoong paraan? Matagal na yon, sabi ni Carlo, parang sinasabi sa sarili. Nasanay na rin ako. O baka pinipilit ko lang sarili kong masanay. Tumingin si Carlo kay Maya. Sa dilim, hindi masyadong makita ni Maya ang mukha nito, pero ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Ikaw? Bakit ka umalis sa inyo? Bakit ka sumakay ng barko mag-isa, papunta sa lugar na hindi mo alam? Siya naman ngayon ang natigilan. Hindi niya alam kung handa na ba siyang ikwento ang lahat. Pero sa paraan ng pagtatanong ni Carlo, parang may bahid ng pag-intindi. O baka guni-guni niya lang yon. Huminga ng malalim si Maya. Iniwan din ako. Simpleng sagot niya. Nang lalaking akala ko, mamahalin ako habang buhay. Nakita niya ang bahagyang pagtango ni Carlo. Pagtataksil. Tumango si Maya, naramdaman ang pamilyar na kirot. 10 taon. Tapos, isang araw, parang wala lang lahat. May iba na raw siya. Katahimikan ulit. Pero hindi na kasing bigat ng kanina. Parang may nabuong koneksyon sa pagitan nila, isang koneksyon na nabuo mula sa parehong sakit ng pag-iwan. Lahat yata tayo, may kanya-kanyang tinik na binabaon, sabi ni Carlo, nakatingin ulit sa mga bituin. Ang hirap lang, minsan, yung tinik na yon, nakakasugat na rin ng iba.
Naintindihan ni Maya ang ibig sabihin ni Carlo. Ang pagiging mailap nito ang biglaang pagsusungit. Protection. Katulad din niya. Nagtatayo sila pareho ng pader para hindi na masaktan ulit. Maya-maya, napansin ni Maya na medyo lumalamig na ang hangin. At ang langit parang mas dumidilim. May mga kislap ng kidlat sa di kalayuan. Mukhang may paparating na bagyo, sabi ni Carlo, tumayo. May pag-aalala sa boses nito. Mas mabuti pang pumasok na tayo sa loob. Kailangan nating i-secure ang kubo. Tumayo na rin si Maya, biglang kinabahan. Bagyo. Dito sa isla. Sa isang maliit na kubo. Matapos ang nangyari sa barko, natatakot na siya sa lakas ng kalikasan. Gaano kalakas? Tanong niya. Hindi ko pa masabi. Pero base sa hangin at sa mga ulap, mukhang hindi ito biro, sabi ni Carlo. Sinisimulan ng ayusin ang mga gamit sa labas, tinitibayan ang mga tali ng pawid sa bubong. Nagsimula nang pumatak ang mga unang butil ng ulan. Ang kaninang mahinang hangin ay unti-unti nang lumalakas. Ang mga alon sa dagat, mas lalo pang dumadagundong. Napahawak si Maya sa braso niya. Ang takot na naramdaman niya sa barko, unti-unti na namang bumabalik. Tumingin si Carlo sa kanya. Huwag kang matakot. Nandito ako. Malalampasan natin to. May diin sa boses nito, may kasiguraduhan. Sa kabila ng takot, kumapit si Maya sa mga salitang iyon. Nandito ako. Sa gitna ng paparating na unos, ang mga salitang iyon ang tanging pag-asa niya. Maya. Hindi nagtagal, dumating ang bagsik ng bagyo. Ang kaninang patak-patak lang na ulan ay naging isang mabigat na buhos, parang ibinubuhos ng mga balde-baldeng tubig mula sa langit. Ang hangin, humahaginit, sumisipol sa mga siwang ng kawayang dingding ng kubo, parang isang nagwawalang hayop na gustong pumasok. Bawat bugso, yumanig ang maliit nilang silungan. Nasa loob sila ni Carlo, magkatabi, nakaupo sa sahig na kawayan. Ang tanging liwanag nila ay isang maliit na gasera na paminsan-minsan ay halos mamatay sa lakas ng hangin na sumisilip. Takot na takot si Maya. Bawat kulog, napapapikit siya ng mariin, napapakapit sa sariling braso. Ang alaala ng paglubog ng barko, sariwa pa rin sa isip niya. Matibay ba tong kubo? Nanginginig niyang tanong kay Carlo, halos pasigaw para marinig siya sa ingay ng hangin at ulan. Ginawa ko to para tumagal, sagot ni Carlo, mas kalmado kaysa sa kanya, pero bakas pa rin ang tensyon sa mukha nito. Patuloy itong sumisilip sa labas, tinitingnan ang sitwasyon. Pero ganito kalakas na bagyo, ngayon ko lang ulit naranasan dito. Narinig nila ang malakas na kalabog sa labas. Sinundan ng tunog ng nababaling kahoy. Ano iyon? Sigaw ni Maya. Baka yung mga puno ng niyog malapit sa dalampasigan, sabi ni Carlo. Huwag kang mag-alala, medyo malayo pa yun dito. Pero hindi mapakali si Maya. Paano kung bumagsak ang isang puno sa kubo nila? Paano kung tangayin ng hangin ang bubong? Napahawak siya sa tiyan niya. Kailangan niyang maging matatag. Para sa sarili niya. Para sa anak niya. Ang lihim na pilit niyang tinatago, pero ngayon, mas lalo niyang nararamdaman ang responsibilidad. Biglang may tumulong tubig mula sa bubong, diretso sa balikat ni Maya. Napaigtad siya. Carlo, tumutulo. Mabilis na tumayo si Carlo, kinuha ang isang lumang balde at inilagay sa ilalim ng tulo. Maya-maya, may isa na namang tulo sa kabilang parte. Tapos isa pa. Mukhang hindi na kinakaya ng bubong, sabi ni Carlo, may pag-aalala na sa boses. Kailangan nating protektahan ang mga gamit. Nagtulungan sila. Itinabi nila ang kaunting pagkain na natitira, ang mga kumot, ang gasera, sa isang sulok na medyo tuyo pa. Ang tubig sa sahig ay unti-unti nang tumataas. Lumakas pa lalo ang hangin. Narinig nila ang lagutok ng kawayan. Ang pinto, parang gustong matanggal sa bisagra nito. Dito ka lang, sabi ni Carlo kay Maya, hinawakan ito sa braso. Huwag kang aalis sa tabi ko. Ang init ng kamay ni Carlo, kahit papaano, ay nagbigay ng kaunting kapanatagan kay Maya. Tumango siya, pilit na nilalabanan ang panginginig ng buong katawan. Isang malakas na kidlat ang gumuhit sa kalangitan, sinundan ng isang nakabibinging kulog na parang yumanig sa buong isla. Napasigaw si Maya at napayakap ng mahigpit kay Carlo. Hindi niya sinasadya. Reflex lang yon.
Pero sa sandaling yon, sa gitna ng takot at panganib, ang yakap na iyon ang tanging pinanghawakan niya. Carlo. Naramdaman ni Carlo ang panginginig ni Maya. Naramdaman niya ang higpit ng yakap nito. Sa kabila ng sarili niyang pangamba, may kung anong nagtulak sa kanya na protektahan ito. Etesre, nandito lang ako, sabi niya, hinahaplos ang likod nito. Malalagpasan natin to, tiwala lang. Pero sa loob-loob niya, hindi rin siya sigurado. Ang lakas ng bagyo ay hindi biro. Ang kubo niya, kahit gaano pa niya pinagtibay, ay may hangganan din. Biglang may malakas na kalampag sa bubong. Parang may bumagsak na mabigat. Sinundan ng paglagaslas ng mga pawid. Isang malaking butas ang lumitaw sa bubong nila. Ang ulan, dire-diretso nang pumapasok. Carlo, sigaw ni Maya, lalong humigpit ang yakap. Kailangan nating lumipat, sigaw pabalik ni Carlo. Delikado na dito. Kinuha niya ang gasera, pero agad iyong namatay sa lakas ng hangin na pumasok mula sa butas. Madilim. Ang tanging liwanag na lang nila ay ang paminsan-minsang kislap ng kidlat. Hawakan mo ko ng mahigpit, sabi ni Carlo. Hinawakan niya ang kamay ni Maya. Malamig ito at nanginginig. Saan tayo pupunta? Tanong ni Maya. May kuweba sa kabilang bahagi ng isla. Maliit lang, pero mas ligtas doon kaysa dito, paliwanag ni Carlo. Medyo malayo-layo, pero kailangan nating subukan. Maingat silang lumabas ng kubo. Agad silang sinalubong ng malakas na hangin at ulan. Halos hindi sila makalakad ng diretsyo. Ang mga puno, yumuyuko, ang mga sanga ay nagsisipagbalian. Ang dagat, umaalo ng sobrang taas, ang mga hampas nito'y umaabot na malapit sa kinatatayuan ng kubo nila. Dahan-dahan lang, sigaw ni Carlo. Sundin mo lang ako. Nilakasan nila ang loob. Bawat hakbang, isang pakikipaglaban sa kalikasan. Ang putik, ang mga nagkalat na sanga, ang malakas na ulan na humahapdi sa kanilang mga mata. Ilang beses na muntik madulas si Maya, pero lagi siyang naagapan ni Carlo. Sa isang iglap, natangay ng hangin ang isang piraso ng yero mula sa kung saan. Muntik nang tamaan si Maya. Mabilis siyang naitulak ni Carlo. Napasubsob sila pareho sa putikan. Okay ka lang, tanong ni Carlo, hingal na hingal. Tumango si Maya, takot na takot pero pilit nang umingiti. Oo, okay lang. Salamat. Sa gitna ng unos, sa gitna ng panganib, may kung anong nabubuong tiwala sa pagitan nila. Isang tiwala na pinanday ng pangangailangan. Habang naglalakad sila, may kinuha si Carlo mula sa bulsa niya. Isang maliit na bagay na nakabalot sa plastik. Inabot niya ito kay Maya. Hawakan mo to. Kinuha ni Maya. Sa liwanag ng sumunod na kidlat, nakita niya. Isang maliit, luma ng crucifix na gawa sa kahoy. Ang klase ng crucifix na bigay ng lola mo na pinakaingat-ingatan. Regalo to sa akin ng lola ko noong bata pa ako, sabi ni Carlo. Sabi niya, proteksyon daw to, baka sakaling makatulong. Hinawakan ni Maya ng mahigpit ang crucifix. Hindi siya masyadong relihiyosa, pero sa sandaling iyon, kumapit siya sa anumang pwedeng magbigay ng pag-asa. Ang simpleng bagay na iyon, parang naging simbolo ng pananampalataya nila na malalampasan nila ang pagsubok na to. Matapos ang tila walang katapusang paglalakad sa gitna ng bagyo, narating din nila ang bukana ng kuweba. Maliit lang ito, sapat lang para makasilong silang dalawa. Medyo basa pa rin sa loob dahil sa hanging nagdadala ng ambon, pero mas ligtas na kumpara sa labas. Umupo sila, basang-basa, nanginginig sa ginaw at pagod na pagod. Ang ingay ng bagyo sa labas ay medyo nabawasan dahil nasa loob na sila ng kuweba. Salamat, Carlo, sabi ni Maya, ang boses ay paos. Kung hindi dahil sa'yo eh. Pareho lang tayong gustong makaligtas, sabi ni Carlo, sinubukan niyang umiti kahit pagod na pagod. Nakatitig lang sila sa labas, sa bagsik ng ulan at hangin. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig nila ay ang sarili nilang paghinga at ang malakas na tibok ng kanilang mga puso. Maya-maya, napansin ni Carlo na nanginginig pa rin si Maya sa ginaw. Hinubad niya ang basang-basa niyang t-shirt, piniga ito, at kahit medyo basa pa, ipinatong niya ito sa balikat ni Maya. Carlo, ikaw naman ang giginawin, sabi ni Maya. Sanay na ako, sabi ni Carlo. Mas kailangan mo iyan. Nagkatinginan sila. Sa dilim ng kuweba, sa gitna ng unos, may kung anong kislap sa mga mata nila. Isang pag-unawa.
Isang koneksyon na mas lalong tumitibay. Pero ang bagyo hindi pa tapos. Narinig nila ang isang malakas na dagundong mula sa labas, malapit sa kanila. Isang tunog na parang may malaking bumagsak. Sinundan ito ng pagyanig ng lupa. Ano yon? Tanong ni Maya, muling bumabalik ang takot. Sumilip si Carlo sa labas ng kuweba. Nanlaki ang mga mata niya. Yung malaking puno ng akasya malapit sa bukana bumagsak. Ang puno na iyon, yun ang pinakamalaking puno sa parteng iyon ng isla. At ngayon, bumagsak ito, eksakto sa tapat ng bukana ng kuweba. Natakpan ang labasan nila. Nakulong sila. Maya. Lumipas ang ilang araw matapos ang bagyo. Unti-unting humupa ang hangin at ulan, at dahan-dahang bumalik ang sikat ng araw. Pero para kina Maya at Carlo, ang pagsubok ay hindi pa tapos. Nakakulong pa rin sila sa kuweba. Ang malaking puno ng akasya na bumagsak ay tuluyang humarang sa kanilang lagusan palabas. Kailangan nating makahanap ng paraan para makaalis dito, sabi ni Maya, ang boses ay puno ng determinasyon, kahit na ang pagod at gutom ay ramdam na niya. Ang kaunting biskwit at tubig na naisalba nila mula sa kubo ay paubos na. Si Carlo, walang tigil sa paghahanap ng posibleng madaanan. Sinubukan niyang itulak ang ilang mas maliliit na sanga, pero masyadong mabigat ang katawan ng puno. Ang mga bato sa paligid ng kuweba ay masyadong matitibay para hukayin gamit lang ang kanilang mga kamay. Maghahanap ako ng ibang pwedeng daanan sa loob ng kuweba, sabi ni Carlo. Baka may maliit na butas o siwang na pwede nating palakihin. Habang si Carlo ay abala sa pag-i-explore sa mas madilim na bahagi ng kuweba gamit ang natitirang gaas sa lampara, si Maya naman ay naiwan malapit sa natabunang bukana, umaasang baka sakaling may makarinig sa kanila mula sa labas. Sumisigaw siya paminsan-minsan, pero ang tanging sumasagot ay ang alinggaw ng sarili niyang boses. Napahawak na naman siya sa tiyan niya. Ang munting buhay sa loob niya. Kailangan niyang mabuhay. Kailangan nilang mabuhay. Para sa anak niya. Lumipas pa ang isang araw. Ang pag-asa ni Maya ay unti-unti nang naupos. Napaupo siya sa isang sulok, niyakap ang mga tuhod. Nagsimula na siyang maiyak. Ang lahat ng pinagdaanan niya, ang pagtataksil ni Lexter, ang paglubog ng barko, ang bagyo, at ngayon, ang pagkakakulong na ito. Sobra na. Maya. Narinig niya ang boses ni Carlo. Lumapit ito sa kanya. Okay ka lang? Umiling si Maya, hindi na napigilan ang mga hikbi. Pagod na ako, Carlo. Suko na yata ako. Umupo si Carlo sa tabi niya. Inakbayan siya nito. Isang simpleng akbay, pero parang nagbigay ng kaunting init sa nanlalamig niyang pag-asa. Huwag kang susuko, Maya, sabi ni Carlo, ang boses ay malumanay. Hindi tayo pababayaan. May paraan to. Paano? Tanong ni Maya. Wala na tayong pagkain. Konti na lang ang tubig natin. Paano kung walang makahanap sa atin dito? May tiwala ako, sabi ni Carlo. May tiwala ako na makakaalis tayo dito. Kailangan lang nating maging matatag. Hinawakan nito ang kamay niya. Para sa mga dahilan kung bakit kailangan nating mabuhay. Napatingin si Maya kay Carlo. Sa mga mata nito, nakita niya ang determinasyon, pero nakita rin niya ang pag-aalala. Alam niyang nahihirapan din ito. Bigla, may narinig silang ingay mula sa labas. Isang ingay na parang may nagpuputol ng kahoy. Nagkatinginan sila ni Carlo. Pag-asa. May tao, sigaw ni Maya, agad na tumayo. Sumigaw siya ng malakas. Tulong! Tulungan niyo kami! Nandito kami! Sumigaw din si Carlo. Tulungan niyo kami! Nakulong kami dito sa kuweba. Narinig nila ang pagtigil ng pagpuputol. Tapos may sumagot. May tao ba dyan? Nandito kami, sigaw ni Maya, ang luha ay napalitan ng tuwa. Hindi nagtagal, unti-unting naalis ang mga nakaharang na sanga sa bukana ng kuweba. Ilang mga mangingisda mula sa kalapit na baryo ang nakakita sa bumagsak na puno at nagpa siyang putulin ito para mapakinabangan ang kahoy. Hindi nila alam na may mga taong nakakulong sa loob. Nang sa wakas ay makalabas sila, halos masilaw sila sa sikat ng araw. Ang sariwang hangin. Ang tanawin ng dagat. Parang nabuhay sila ulit. Nagpasalamat sila ng husto sa mga mangingisda.
Dinala sila ng mga ito sa kanilang maliit na baryo. Binigyan sila ng pagkain, tubig at malinis na damit. Naikwento nila ang nangyari sa kanila. Naawa ang mga taga-baryo, lalo na kay Maya. Makalipas ang ilang araw, sa tulong ng mga mangingisda at ng lokal na pamahalaan na naabisuhan tungkol sa mga survivors ng lumubog na barko, naayos din ang pagbabalik ni Maya sa Maynila. Si Carlo, nagpa siya munang manatili sa baryo ng mga mangingisda. Sigurado ka, tanong ni Maya kay Carlo bago siya sumakay sa bangkang maghahatid sa kanya sa mas malaking bayan kung saan may sasakyan na siyang bus pabalik ng Maynila. Tumango si Carlo. Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Marami akong dapat pag-isipan. Tumingin ito sa kanya. Mag-iingat ka, Maya. Ikaw din, Carlo, sabi ni Maya. May kung anong lungkot siyang naramdaman. Masasanay na sana siya sa presensya nito. Pero kailangan na nilang maghiwalay ng landas. Salamat sa lahat. Walang anuman, sabi ni Carlo. May gusto pa sana siyang sabihin, pero pinigilan niya ang sarili. Sumakay na si Maya sa bangka. Habang papalayo ito, nakatingin lang siya kay Carlo na nakatayo sa dalampasigan, unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Hindi niya alam kung magkikita pa sila ulit. Pagbabalik sa Maynila. Ang biyahe pabalik ay puno ng halo-halong emosyon para kay Maya. Takot sa kung anong haharapin niya. Lungkot sa pag-iwan kay Carlo at sa islang naging kanlungan nila. Pero mayroon ding bagong pag-asa. Nakaligtas siya. At may dala siyang bagong buhay. Pagdating niya sa Maynila, ang una niyang ginawa ay tawagan si Rina, ang matalik niyang kaibigan. Agad itong dumating sa apartment na tinutuluyan ngayon ni Maya, isang maliit na kwartong inuupahan niya pansamantala. Maya! Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Akala ko kung napano ka na, bungad ni Rina, niyakap siya ng mahigpit. Halata ang pag-aalala sa mukha nito. Ikinuwento ni Maya ang lahat, ang pagtataksil ni Lexter, ang pag-alis niya, ang paglubog ng barko, ang isla, si Carlo, ang bagyo, ang pagkakakulong nila sa kuweba. Hindi makapaniwala si Rina sa mga narinig. Grabe, parang pelikula ang nangyari sa'yo, Bes, sabi ni Rina. Pero ang importante, ligtas ka. At teka, may sinabi ka sa text mo bago ka umalis. Tungkol sa'yo. Ano iyon? Huminga ng malalim si Maya. Ito na. Rina, buntis ako. Nanlaki ang mga mata ni Rina. Ano? Kanino? Kay Lexter. Tumango si Maya. Hindi niya alam. Hindi ko na nasabi. Tapos nangyari na to lahat. Niyakap ulit ni Rina si Maya. Kaya mo yan, Bes. Nandito lang ako. Tutulungan kita. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Maya na ayusin ang buhay niya. Naghanap siya ng maliit na trabaho. Nag-ipon. Nagpatingin sa doktor para sa pagbubuntis niya. Mahirap pero kinakaya niya. Para sa anak niya. Isang araw, habang naglalakad siya sa mall, may nakasalubong siya. Si Lexter. Kasama ang babae nito. Nagulat sila pareho. Maya, gulat na sabi ni Lexter. Tumingin ito sa tiyan ni Maya na medyo umuumbok na. Bibuntis ka? Hindi sumagot si Maya. Tinitigan lang niya si Lexter, tapos ang babaeng kasama nito. Ang sakit, nandoon pa rin. Pero may halong awa. Awa para sa sarili niya noon, at awa para kay Lexter na hindi alam ang sinayang niya. Sino ang ama? Tanong ni Lexter, ang boses ay medyo nanginginig. Hindi mo na kailangang malaman, sabi ni Maya, ginaya ang linya ni Carlo noon. Tumalikod siya at naglakad palayo, iniwan si Lexter na nakatulala. Pero hindi pa pala tapos ang pagsubok. Isang gabi, habang pauwi si Maya galing trabaho, may sumusunod sa kanyang kotse. Kinabahan siya. Binilisan niya ang takbo, pero sumusunod pa rin ito. Nang makarating siya sa tapat ng apartment niya, hinarang siya ng dalawang lalaki. Miss Maya Cruz, tanong ng isa. Ako nga. Bakit? Pinapatawag ka ng boss namin, sabi ng lalaki. Sumama ka sa amin. Sino ang boss nyo? Ayoko, pilit na kumakawala si Maya. Pero mas malakas ang mga lalaki. Pilit siyang isinakay sa kotse. Dinala siya sa isang malaking bahay sa isang mamahaling subdivision. Pagpasok niya, nakita niya kung sino ang nagpapatawag sa kanya.
Isang matandang lalaki, nakaupo sa isang malaking silya, mukhang makapangyarihan. Sa tabi nito, nakatayo si Carlo. Carlo, gulat na tanong ni Maya. Anong ibig sabihin nito? Tumingin si Carlo sa kanya, ang mga mata ay malamig, hindi katulad ng Carlong nakasama niya sa isla. Maya, gusto kong ipakilala sa iyo ang lolo ko. Si Don Ricardo de Villa. Don Ricardo de Villa. Ang kilalang negosyante. Ang may-ari ng malaking korporasyon. Anong kinalaman ni Carlo dito? At bakit siya dinala dito? Tumingin ang matanda kay Maya mula ulo hanggang paa. So, ikaw pala si Maya. Ang babaeng kasama ng apo ko sa islang yon. Huminto ito tapos tumingin sa tiyan ni Maya. At mukhang may dala ka pang sorpresa. Natigilan si Maya. Alam ng matanda. Alam ni Carlo. Pero paano? Ano po ang kailangan niyo sa akin? Tanong ni Maya, pilit na pinatatatag ang boses. Simple lang, Hija, sabi ni Don Ricardo. Gusto kong malaman kung ano talaga ang intensyon mo sa apo ko. At sa posibleng tagapagmana ng pamilya de Villa. Tagapagmana? Napatingin si Maya kay Carlo. Ang mukha nito hindi mabasa. Ano ang nangyayari? Ang Carlong simple at namumuhay mag-isa sa isla, apo pala ng isang milyonaryo. At ang anak niya posibleng tagapagmana? Gulong-gulo ang isip ni Maya. Ang pagbabalik niya sa mundo ay hindi pala kasing simple ng inaakala niya. Mas marami pa palang sikreto at komplikasyon ang naghihintay sa kanya. Maya. Tagapagmana? Paulit-ulit na nag-echo sa isip ni Maya ang salitang binitiwan ni Don Ricardo. Napatingin siya kay Carlo, naghahanap ng sagot, ng paliwanag. Pero ang Carlo na nasa harap niya ngayon ay ibang-iba sa Carlong nakilala niya sa isla. Ang mga mata nito, na dati may bakas ng lungkot pero may kabaitan, ngayon ay malamig, tila ba may pader na muling itinayo sa pagitan nila. Lolo, pwede po bang kami na lang ni Maya ang mag-usap? Sabi ni Carlo, ang boses ay formal, walang bahid ng dating init. Tumango si Don Ricardo, isang matalim na tingin ang ipinukol kay Maya bago ito tumayo at lumabas ng silid, kasama ang mga tauhan nito. Naiwan silang dalawa ni Carlo. Ang katahimikan, mas mabigat pa kaysa sa katahimikan nila sa kuweba noon. Carlo, ano to? Tanong ni Maya, ang boses ay nanginginig. Bakit hindi mo sinabi sa akin kung sino ka talaga? Mahabang kwento, Maya, sagot ni Carlo, hindi pa rin makatingin ang diretsyo sa kanya. Mga bagay na hindi ko rin inaasahang mangyayari ulit. Hindi inaasahan. Napataas ang boses ni Maya. Carlo, nagtago ka ng ganito kalaking sikreto. Pinaniwala mo akong simpleng tao ka lang na napadpad sa isla. Tapos malalaman ko, apo ka pala ng isa sa pinakamayamang pamilya dito sa Pilipinas. Pakiramdam niya, pinaglaruan siya. Ang tiwalang nabuo nila sa isla, parang biglang gumuho. Hindi kita pinaglaruan, Maya, sabi ni Carlo, sa wakas ay tumingin na sa kanya. May sakit sa mga mata nito. Ang Carlo na nakasama mo sa isla, yun ang totoong ako. O iyon ang ako na gusto kong maging. Itong lahat ng to, itinuro niya ang marangyang paligid, ito ang buhay na matagal ko nang tinalikuran. Pero bumalik ka, sabi ni Maya. At dinala mo ako dito. Para ano? Para ipamukha sa akin na iba ang mundo natin? Hindi, mabilis na sagot ni Carlo. Dinala kita dito dahil nalaman ni Lolo ang tungkol sa'yo. Ang tungkol sa atin. Napahinto siya, napatingin sa tiyan ni Maya. At tungkol sa bata. Paano niya nalaman? May mga mata at tenga si Lolo kahit saan. Nalaman niyang may nakaligtas sa barko at nalaman niyang kasama mo ako. At nang malaman niyang buntis ka, T. Hindi na itinuloy ni Carlo. Naintindihan ni Maya. Ang pera at kapangyarihan ng mga de Villa. Natural lang na aalamin nila ang lahat. Kaya ano ang plano niyo ngayon? Tanong ni Maya, may pait sa boses. Papalayasin niyo ba ako? Bibigyan ng pera para manahimik at huwag nang guluhin ang apo ninyo. Parang eksena sa mga teleserye. Hindi niya akalaing mangyayari ito sa kanya. Hindi ganon, Maya, sabi ni Carlo, lumapit sa kanya. Gusto ni Lolo na magpakasal tayo. Natigilan si Maya. Ano? Para sa bata, sabi ni Carlo. Para magkaroon siya ng buong pamilya. Para sa pangalan ng pamilya de Villa. Napailing si Maya.
Hindi. Ayoko. Maya, pakinggan mo muna ako. Hindi, Carlo, sigaw ni Maya. Hindi ako magpapakasal sa'yo dahil lang sa utos ng lolo mo o dahil sa pangalan ng pamilya niyo. Akala ko ba, ayaw mo na sa buhay na to? Tapos ngayon, susunod ka na lang sa gusto nila? Hindi lang yun ang dahilan, Maya, sabi ni Carlo, ang boses ay mas bumaba. Gusto ko ring magkaroon ng pamilya ulit. Isang pamilyang hindi ako iiwan. Mailungkot sa mga salita nito. Naalala ni Maya si Angel. Ang sakit na naramdaman ni Carlo noon. Pero, hindi ako si Lyra, Carlo. At hindi ako papayag na gamitin mo lang ako at ang anak ko para punan ang mga pagkukulang sa buhay mo. Masakit sabihin pero kailangan. Hindi kita ginagamit, Maya, giit ni Carlo. Mahalaga ka sa akin. Mahalaga ang anak natin. Mahalaga, mapaklang tawa ni Maya. Kung mahalaga kami sa'yo, bakit mo kami dinala sa sitwasyong to? Bakit hindi mo kami protektahan sa lolo mo? Sinusubukan ko, Maya. Pero hindi madali, frustrated na sabi ni Carlo. May mga responsibilidad ako sa pamilyang to na hindi ko pwedeng talikuran basta-basta, lalo na ngayon. Anong responsibilidad? Ang maging sunod-sunuran? Nasaktan si Carlo sa sinabi ni Maya. Tumalikod ito. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan, sabi ni Maya. Ang naiintindihan ko lang, ang Carlo na minahal ko, o akala kong minahal ko, sa isla, biglang nawala. Napalitan ng isang estrangherong de Villa. Ang salitang giminahal ay tumatak sa isip ni Carlo. Minahal siya ni Maya? O akala lang nito? Humarap ulit si Carlo kay Maya. Maya, alam kong naguguluhan ka. Alam kong masakit to, pero maniwala ka sa akin, may nararamdaman ako para sa iyo. Hindi lang dahil sa bata. Noong nasa isla tayo. Yun ang pinakamasayang sandali sa buhay ko sa loob ng maraming taon. Napatingin si Maya sa mga mata ni Carlo. May sinseridad doon. Pero may takot na baka masaktan na naman siya. Hindi ko alam, Carlo, sabi ni Maya na pabuntong hininga. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Masyadong marami. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Maya, pakiusap ni Carlo. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Para sa anak natin. Lumapit si Maya sa bintana, tumingin sa labas. Ang laki ng hardin. Ang ganda ng bahay. Pero parang kulungan. Mas gusto pa niya ang simpleng kubo sa isla. Mas malaya siya doon. Hindi ko kayang mabuhay sa ganitong mundo, Carlo, sabi ni Maya. Hindi ako bagay dito. At ayokong palakihin ang anak ko sa isang lugar kung saan ang basehan ng lahat ay pera at kapangyarihan. Pwede nating baguhin yun, Maya, sabi ni Carlo. Pwede tayong mamuhay ng simple kahit pa nandito tayo. Ang importante, magkakasama tayo. Napaisip si Maya. Simple. Paano? Kung ang mismong lolo nito ay kontrolado ang lahat. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Don Ricardo. Nagkaunawaan na ba kayo? Tumingin si Maya kay Carlo tapos kay Don Ricardo. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang magdesisyon. Para sa sarili niya. Para sa anak niya. Don Ricardo, panimula ni Maya, ang boses ay matatag. Nagpapasalamat po ako sa concern ninyo sa apo ninyo at sa magiging apo ninyo sa tuhod. Pero hindi po ako magpapakasal kay Carlo dahil lang sa utos ninyo o dahil sa yaman ninyo. Nagulat si Don Ricardo. Hindi niya inaasahan ang direktang sagot na yon. Maging si Carlo ay nagulat. Pero, dugtong ni Maya, handa akong bigyan ng pagkakataon si Carlo. Hindi bilang isang de Villa, kundi bilang si Carlo na nakilala ko. Bilang ama ng anak ko. Tumingin siya kay Carlo. Pero kailangan mong patunayan sa akin, Carlo, na kaya mong panindigan yan. Na kaya mong protektahan kami. Na kaya mong mahalin kami ng walang kondisyon, malayo sa anino ng pangalan at yaman ng pamilya mo. Katahimikan. Nakatingin si Don Ricardo kay Maya, sinusuri ito. Si Carlo naman, nakatingin kay Maya, may paghanga at pag-asa sa mga mata. Kung iyan ang gusto mo, Hija, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay mas malumanay na ngayon. Pero tandaan mo, ang dugong de Villa ay nananalaytay pa rin sa anak mo. At may mga responsibilidad na kaakibat yan.
Naiintindihan ko po, sabi ni Maya. Lumabas si Don Ricardo, iniwan ulit silang dalawa. Lumapit si Carlo kay Maya. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Salamat, Maya. Salamat sa pagkakataon. Pangako, papatunayan ko sa'yo. Hinding-hindi kita bibigin. Ngumiti si Maya, isang maliit na ngiti pero may pag-asa. Sana nga, Carlo. Sana nga. Pero sa likod ng isip ni Maya, mayroon pa ring takot. Kakayanin ba talaga ni Carlo? O sa huli, mangingibabaw pa rin ang pagiging devila nito. Ang pagsubok sa kanilang mga puso ay nagsisimula pa lang. At may isa pang tao na hindi pa nila alam na nagmamasid mula sa malayo, may sariling plano para guluhin ang lahat, si Lexter, na hindi pa rin matanggap ang nangyari at ngayon ay may nalaman na mas magpapalala pa ng kanyang galit at inggit. Lumipas ang ilang buwan. Gaya ng ipinangako ni Carlo, sinikap niyang patunayan kay Maya na kaya niyang panindigan ang kanilang pamilya, malayo sa impluwensya ng kanyang lolo at ng yaman ng mga de Villa. Hindi naging madali. Maraming pagsubok, maraming hindi pagkakaunawaan, lalo na sa umpisa. Si Don Ricardo, bagamat pumayag sa kondisyon ni Maya, ay hindi pa rin lubusang bumibitaw sa pagkontrol. Paminsan-minsan, may mga suhestyon ito na halatang paraan para maimpluwensyahan ang mga desisyon ni Carlo. Pero si Carlo, natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa tulong ng perang naipon niya bago pa man siya napadpad sa isla, nalingid sa kaalaman ng marami ay hindi niya ginalaw kahit noong naghihirap siya, at sa kaunting suporta mula sa mas nakakaunawang mga kamag-anak na de Villa na humanga sa paninindigan niya para kay Maya, nagsimula siyang muli. Hindi na sa karinderya, kundi sa isang maliit na catering business, gamit ang mga natutunan niya sa pagluluto at pamamahala noon. Si Maya naman, sa kabila ng pagbubuntis, ay tumutulong sa mga paperwork at marketing, gamit ang kanyang husay sa pagsusulat. Pinili nilang manirahan sa isang simpleng bahay na inuupahan, malayo sa mansyon ng mga de Villa. Isang bahay na may maliit na hardin kung saan nagtatanim si Maya ng mga gulay at bulaklak, paalala ng simpleng buhay nila sa isla. Isang hapon, habang nagdidilig si Maya ng kanyang mga halaman, naramdaman niya ang paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Napangiti siya. Malapit na. Ilang linggo na lang. Lumapit si Carlo mula sa likod, dahan-dahang niyakap siya, ang mga kamay nito ay ipinatong sa kanyang lumalaking tiyan. Mukhang excited na si Junior na lumabas, sabi ni Carlo, ang hininga ay mainit sa tenga ni Maya. Sana nga kamukha mo, para hindi mahirapan sa panganganak, biro ni Maya, sinandal ang ulo sa dibdib ni Carlo. Ang pamilyar na amoy nito, ang tibok ng puso nito, ito na ang kanyang tahanan. Kahit kanino pa magmana, mamahalin natin ng buong buo, sabi ni Carlo, hinagkan ang buhok ni Maya. Ikaw, kamusta ang pakiramdam mo? Hindi ka ba nahihirapan? Okay lang ako, sagot ni Maya. Medyo mabigat na, pero masaya. Masaya ako, Carlo. Tumingin siya kay Carlo, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Salamat. Para saan? Sa lahat. Sa pagtupad mo sa mga pangako mo. Sa pagpili mo sa amin. Hinawakan ni Carlo ang mukha ni Maya. Kayo ang pinakamahalagang biyaya sa buhay ko, Maya. Kayo ni Junior. Hindi ko kayo ipagpapalit sa kahit ano. At dumating ang araw na pinakahihintay nila. Isinilang ni Maya ang isang malusog na batang lalaki. Ang mga mata nito, katulad ng kay Carlo, malalim at nangungusap. Ang ngiti, minana kay Maya, matamis at puno ng buhay. Pinangalanan nila siyang Angelo, bilang alaala sa nawawalang anak ni Carlo, at bilang simbolo ng bagong anghel sa kanilang buhay. Nandoon si Don Ricardo sa ospital. Nang una niyang makita ang kanyang apo sa tuhod, ang tigas ng kanyang mukha ay unti-unting lumambot. May kislap ng tuwa sa kanyang mga mata, isang tuwang matagal ang hindi nakikita ng pamilya de Villa. Kinuha niya ang munting kamay ni Angelo. Kamukhang-kamukha mo ang lolo mo noong bata pa siya, sabi nito kay Carlo, isang bihirang papuri mula sa matanda. Sa mga sumunod na taon, namuhay sina Carlo at Maya ng simple pero masaya. Lumago ang kanilang catering business. Si Angelo, lumaking bibo, matalino at mapagmahal na bata. Paminsan-minsan, dumadalaw sila sa mansyon ng mga de Villa, lalo na kapag may mga family gathering. Natutunan ni Maya na pakisamahan si Don Ricardo, na sa kabila ng pagiging istrikto, ay may malambot na puso para sa kanyang apo at apo sa tuhod.
Isang araw, nagkayayaan silang bumalik sa isla. Ang islang naging saksi sa umpisa ng kanilang pag-iibigan. Dala nila si Angelo, na ngayon ay 5 taong gulang na. Pagdating nila sa isla, halos wala itong ipinagbago. Ang puting buhangin, ang malinaw na tubig, ang mga puno ng niyog. Ang kubo ni Carlo, medyo sira na dahil sa mga nagdaang bagyo, pero nakatayo pa rin. Dito kami unang nagkita ng mommy mo, anak, kwento ni Carlo kay Angelo, habang nakaupo sila sa dalampasigan, pinagmamasdan ang papalubog na araw. Talaga, Daddy? Paano po? Tanong ni Angelo, ang mga mata ay bilog sa kuryosidad. Nagkatinginan sina Carlo at Maya, na pangiti. Ikinuwento nila kay Angelo ang kanilang adventure, ang paglubog ng barko, ang pagkakapadpad ni Maya sa isla, ang bagyo, ang pagkakakulong nila sa kuweba. Si Angelo, tuwang-tuwa sa mga kwento, parang nakikinig sa isang fairy tale. Wow! Ang tapang niyo po, Mommy, Daddy, sabi ni Angelo, niyakap silang dalawa. Kailangan naming maging matapang, anak, sabi ni Maya, hinaplos ang buhok ni Angelo. Para sa'yo. Pumunta sila sa kuweba. Ang bumagsak na puno ng akasya, wala na doon, malamang ay tinangay na ng panahon o kinuha ng kung sino. Pumasok sila sa loob. Dito kami nagtago sa bagyo, anak, sabi ni Carlo. At dito ko unang nalaman na mahalaga pala sa akin ang mommy mo. Napangiti si Maya. Dito ko rin nalaman na kahit gaano kasungit ang daddy mo, may mabuti pala siyang puso. Nagtawanan sila. Sa loob ng kuwebang iyon, na minsay naging simbolo ng kanilang takot at kawalan ng pag-asa, ngayon ay puno ng masasayang alaala at pagmamahalan. Bago sila umalis sa isla, may kinuha si Carlo mula sa kanyang bulsa. Ang maliit na crucifix na gawa sa kahoy na ibinigay niya kay Maya noon sa gitna ng bagyo. Medyo luma na ito pero buo pa rin. Naaalala mo pa ba to? Tanong ni Carlo kay Maya. Tumango si Maya. Paano ko makakalimutan? Ito ang nagbigay sa akin ng pag-asa noon. Gusto kong ibigay to kay Angelo, sabi ni Carlo. Para lagi niyang maalala na kahit sa gitna ng pinakamalakas na unos, laging may pag-asang kakapitan at laging may pag-ibig na magliligtas. Inabot ni Carlo ang crucifix kay Angelo. Ingatan mo to, anak ha. Pamana to ng lolo sa tuhod mo, tapos sa akin, tapos ngayon, sa iyo na. Nakangiting kinuha ni Angelo ang crucifix. Opo, Daddy. Itatago ko po to lagi. Habang papalayo ang kanilang bangka mula sa isla, magkahawak kamay sina Carlo at Maya, si Angelo ay nasa gitna nila, masayang kumakaway sa islang unti-unting nawawala sa kanilang tanaw. Ang araw ay papalubog, nag-iiwan ng magandang kulay kahel at rosas sa kalangitan. Isang perpektong pagtatapos sa isang kabanata ng kanilang buhay, at isang magandang simula para sa marami pang darating. Ang kanilang pag-ibig na sinubok ng pagtataksil, ng unos, ng mga lihim, at ng mga pagsubok ng puso, ay nanatiling matatag. Isang pag-ibig na walang hanggan, kasing lawak ng dagat na kanilang tinatawid, kasing tibay ng mga batong kanilang kinapitan, at kasing liwanag ng mga bituing gumagabay sa kanila sa bawat gabi. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig, kahit dumaan pa sa napakaraming tinik, ay laging mahahanap ang daan patungo sa walang hanggang kaligayahan. At sa malayong lupain, si Lexter, matapos ang ilang taong paghahanap ng sariling kapayapaan at pagtanggap sa kanyang mga pagkakamali, ay nakatanggap ng isang simpleng postcard mula sa isang di kilalang nagpadala. Isang litrato ng masayang pamilya sa isang magandang dalampasigan na may maikling sulat sa likod, natagpuan na namin ang aming happily ever after. Sana, ikaw rin. Walang pirma. Pero alam niyang kina Maya at Carlo iyon. Napangiti siya ng mapait, pero sa kauna-unahang pagkakataon, may kapayapaan siyang naramdaman. Oras na para siya naman ang magsimula muli. Sa aking mga pinakamamahal na mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwento ni Maya at Carlo. Ang inyong oras, ang inyong mga komento, kahit sa isip lang, at ang inyong pananabik sa bawat susunod na yugto ay nagsilbing inspirasyon at lakas para sa akin upang tapusin ang nobelang ito. Maraming salamat po. Ang pagsulat ng tilihim ng pagtataksil, dugtong ng tadhana, o anuman ang nais ninyong itawag dito, ay isang emosyonal na biyahe para sa akin. Para akong naging anino ni Maya at Carlo, kasama nila sa bawat ngiti, luha, takot at tagumpay.
May mga pagkakataong napapangiti ako sa kilig habang sinusulat ang kanilang mga banayad na sandali, nalulungkot sa kanilang mga pinagdadaanan, at kinakabahan sa bawat hamon na kanilang kinaharap mula sa sakit ng pagtataksil. Sa bagsik ng bagyo sa isla, hanggang sa mga pagsubok ng kanilang puso sa pagbabalik nila sa mundo. Naging malapit sa puso ko ang kanilang mga karakter, ang kanilang mga kahinaan at kalakasan. Sa likod ng bawat eksena at dialogo, nais kong iparating ang ilang mahahalagang mensahe. Una, ang pag-ibig, kapag tunay at wagas, ay laging nagbibigay ng pangalawang pagkakataon, at may kakayahang maghilom ng kahit anong sugat. Pangalawa, ang katatagan ng loob, na kahit gaano pa tayo subukin ang tadhana, kahit ilang beses pa tayong madapa, ang mahalaga ay ang pagbangon at patuloy na paglaban para sa ating mga pangarap at para sa mga taong mahal natin. Ipinakita rin dito na ang tunay na kaligayahan ay madalas matatagpuan sa mga simpleng bagay, sa piling ng mga mahal sa buhay, at hindi palaging nasusukat sa yaman o kapangyarihan. Ang pamilya, duguman o pinili ang ating sandigan. At higit sa lahat, ang pag-asa, yan ang hinding-hindi dapat mawala kahit gaano pa kadilim ang sitwasyon. Ngayong natapos na ninyo ang kanilang kwento, nais ko kayong anyayahan na ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kahit sino pa mang sa tingin ninyo ay maaaring makakuha ng inspirasyon o aliw mula rito. Higit pa riyan, gustong-gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang paborito ninyong eksena? Sinong karakter ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Ano ang naramdaman ninyo habang binabasa ang bawat kabanata? Huwag kayong mahihiyang mag-iwan ng inyong mga komento at reaksyon. Ang inyong boses ay mahalaga sa akin. Naway patuloy kayong maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig, sa ganda ng bawat bagong simula, at sa lakas na matatagpuan natin sa ating mga sarili at sa mga taong nagmamahal sa atin. Muli, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.